Mas mataas ang gasto sa pagpapalaki ng mga manok tuwing tag-init dahil sa dagdag na pag-aalaga para di ma-heat stroke ang mga ito. Pero wala naman daw dahilan para tumaas din ang husto ang presyo ng manok sa pamilihan. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. Tuwing tag-init, tumataas daw ang gasto sa produksyon ng manok. Ang isa daw sa dahilan, ang pag-iingat sa mga manok laban sa heat stroke. Pagka mainit, siksikan yung manok. So, mas malaki yung chance na magkaroon ka ng heat stroke. Ngayon, marami na yung mga modern poultry houses. Kumbaga, naka-aircon na yung mga bahay ng manok ngayon yung mga bagong kinoconstruct. Bukod sa kuryente, tumataas rin ang gasto sa mga patuka. Dinadagdagan daw ang pagkain ng manok dahil tuwing tag-init daw, bumabagal ang paglaki ng manok. Nadaragdagan din ng 3 hanggang 4 na araw ang breeding days bago ito maaaring ibenta. Kahit pa tumaas ang gastusin sa pagpapalaki ng manok, ayon sa grupong Ubra, hindi raw dapat tumaas ang presyo sa mga pamilihan. Kaya naman panawagan nila sa Department of Agriculture, lagyan ng price ceiling ang manok. Ang threshold ng presyo ng manok, 140. Pagka tumaas pa dyan, medyo hirap ng bili ng tao. So kung 70, halimbawa sa farm plus 35, ang puhunan dyan mga 105. If they're selling it at 130, ngayon medyo mataas na yun. Sa Mega Q-Mart sa Quezon City, pumalo sa 130 kada kilo ang presyo ng manok. Pero sa kwenta ng Ubra, 110 hanggang 120 lang ang dapat na presyo ng manok sa mga retail outlet. Kaya si Sonia Fernan, kung dati 1 kilong manok ang pinamamalengke, ngayon kalahating kilo na lang. Tatawad ako kung ibigay nila. Sa Commonwealth Market naman, 110 hanggang 120 pesos ang kilo ng manok. Pero may mga panahon raw na sumisipa rin ang presyo. Ang dealer lang po nagtataas kaya minsan pag natinaasan, magtataas din kami. Bernadette Reyes, GMA News.